Wala ka nang ginagawa dito. Puro katulog. Wala ka nang trabaho. Wala ka nang ginagawa. Bumangon ka na dyan. Bilisan mo. Bumangon ka na. Paalis ka na. Kumain ka na muna. Delivery po. Good morning po. Delivery po kayo. Ngayon ay malalaman natin kung ano-ano ang 5S at paano ito isasagawa ng maayos. Firstly is plan. Plan your leaf adequately. Bago magbuhat ay dapat alam na natin kung saan ito ilalagay para maiwasan ang pagdadalawang isip kung mahal ka pa ba niya habang nagbubuhat. Next is position. Center the body and feet correctly. Ilagay ang katawan at paa sa sentro ng gravity upang maiwasan ang out of balance at mapol sa maling tao. The fourth one is proceed. Move toward desired location. Dahan-dahang maglakad ng may pag-iingat papunta sa lokasyon na nais mong paglalagyan at mag-proceed ng mag-move on. Lastly is place. Set object down safely. Ilapag ang bagay ng dahan-dahan at may pag-iingat para di magaya sa taong nasa video na hindi iningatan ng dating ka-MU. Delivery po. Good morning po. Delivery po kayo. Thank you po. Oh, in order ka na naman. Ano ba yan? Bunso, itabi mo nga yan. Nakakalat dyan. Kuya Bama, deliver ng deliver, di marunong ilagay ng maayos. Tulong mo ganun dyan. Oh, yan ka na naman. Puro ka na naman laro. Wala ka na naman ginagawa. Oo, mamaya. Mamaya, ang dami-dami Maaga pa kaya. eh. Bilisan mo din. Ate, good news. Natanggap na ako sa trabaho. So, to sa inyo, sabi nila, next week daw, training na ako. Huwag mo lang. Di tulad ng isa dyan. Gana ang trabaho, ginagawa sa bahay. Ako na naman. Nanonood lang ng Cocomelon eh. Ayaw nga kayo maingay. Nag-vlog ako. Hi guys, ito ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano mag-ayos ng tablet. Bye! Hello, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-store sa loob ng bahay. Samahan niyo ako. So, kapag may mga need kayong items na i-store yung mga mabibigat or pwede nyo ilagay sa ibabaw lang para hindi masyadong makalat. So, tulad ng ganito, kapag may mga need kayo i-store ng mga small items or mga delicate items, pwede kayong gumamit ng box or ng bins. So, ganito ba? Tulad nito, meron tayong lagayan sa taas. So, kapag may mga kids kayo sa bahay, kailangan nasa itaas yung mga babasagin para hindi nila maabot. So, that's it. Bye-bye. Sana may matutunan kayo. Andre, nasan nga ano? Pinalagay ko siya yung order. Andan niya? Ay, yun pala. Oh. Naman. Hindi ko kasi. Dapat naka-open legs ka. Sabay itong balikat mo at saka paa, dapat pantayan sila para magkaroon ng balance. Tapos magkaroon ka ng good posture and buhat. Para hindi mag-injure yung spinal cord mo. Ate, alis na ako. Welcome gamers, I am John Ricky Caceres together with my assistant, Sir Caridan, and we are your instructor for today. So we are here today in our construction site to show you how we do our work.
construction site natin, ang pinaka-importante ang safety ng bawat workers. Kaya palagi tayo nag-wear ng safety gears, gaya ng suot ng aking boss ngayon. At kailangan na pa-importante ang 5Ps. Alam niyo naman siguro ang 5Ps dahil natanggap naman kayo ito. At ang pinaka-importante din ay ang proper storing ng mga gamit natin sa construction site. Kailangan hindi sila kalat-kalat. So may mga aning tuntunin din kami sinusunod mula sa OSHA. Ang una ay ergonomic movement, kung saan iniiwasan namin na ang aming mga tarbaante ay lumagpas sa kanilang power limit na maaaring makaka-apekto sa kanilang palusugan at magkaroon ng hazard sa kanilang trabaho. Pangalawa ay ang placement of object, kung saan itinuturo namin sa aming mga tarbahante ang tamang pagkuha, paglagay, at pagbubuhat ng mga gamit base sa bigat at gaan. Panghuli ay ang avoid, sustain, and repeated action, kung saan iniiwasan namin na ang aming tarbahante ay magkaroon ng paulit-ulit o pagtatagalang trabaho na maaaring magdulot sa kanila ng pagkangalay at pagkaroon ng hazard sa kanilang mga sarili at sa pagpalusin.